Attorney client, malapit na ako maningil ng utang, so malapit na ang deadline. But before that, natatawa si Alden, natatawa na siya. But before that, we just wanted to ask, is it true na binigyan mo siya ng bag? Ng bag? Oo. Nakita nila may mga nag-iimbestiga Ano yun? Kailangan mo muna ng proof. Ilatag mo. Sige, gagawin ko yan. Ladies and gentlemen, it's my honor to welcome Vivo brand ambassador, Mr. Alden Richards. Selfie muna. Selfie. Okay. Sure. Selfie. Yeah. All right. Now you're both tigers. Okay. Oh, with me also. Yeah. Oh my gosh. It's like Alden and the other guy. Ayan. Ito ba yung signature view? How about your signature? Yung sa akin, itabi na natin yun. Sa'yo. Hindi, actually, apparently, kasi there's been a trend or a meme na that was actually a photo of mine for a news entertainment portal platform 4 years ago. And then kayo guys, ginawa na naman siya ng ginawa. So nagulat na lang ako, it became a meme. Actually, it's a photo of me sticking out my tongue. But guys, huwag niyo nang pagawa sa akin tonight. Spare me, please. Thank you. Okay, so don't ask him. Don't ask the Alden meme. Okay. So, parang pwede mo ba kaming bigyan ng sample, ganun? You have to. Sinabi mo. Kahit a few moves lang. So ikaw yung host. Ako yung host. Ako yung judge. Ikaw yung judge. Ikaw yung contestant. Alright. Okay. So guys, ready ba tayo sa dance music, mga DJ? To our DJ, are we ready with the dance Here we music? go. Alright, so guys, welcome for tonight's episode. Makikita natin ngayon na ang isang showcase coming from Monica, or one of our KOLs for tonight. And let's go, let's see it. Hit it, music. All right. Oh, there you go. Hello Captain fans! So narinig ninyo ha? So indinaya lang talaga ang Captain mga kasambreros kasi gusto nilang itago lang palihim mga kasambreros, private but not secret ang kanilang atake. So narinig ninyo yung bag mga kasus, dati pa dinideny lang talaga parang kung gusto nila may tagong ganito, so itatago nila mga kasambreros. And then yun nga which is dito nga sa Australia ay dinala niya Ma'am Catherine ang bag na regalo niya Sir Alden Veneta, tawag dito? Bottega Veneta bag pala ang tawag dito mga kasambreros. So ang galing ng investigador kasi itong nakaupo siya mga kasambreros, hindi ko napansin yung bag dito sa kasi nga madilim siya. And then black yung yung bag. So ito nga dala-dala ni Ma'am Catherine. Ibig sabihin, parang gusto niya sabihin na kasama niya si Sir Alden yung kanyang soon to be Mr. Fulkerson. Soon to be Mr. Fulkerson. Kahit na wala yung kanyang presensya, at least yung regalo ni Sir Alden na bag sa kanya ay dala-dala niya mga kasambreros. So something na may sentimental value mga kasambreros. And dito ko nalaman na na kung bakit sa Australia pumunta si Ma'am Catherine, kasi last year pa pala pumunta dito si Ma'am Catherine mga kasambreros. Parang hindi lang siya hindi lang halata last year or 2023 mga kasambreros ito nga yung pictures nila Ma'am Aris De Los Santos or De Santos mga kasambreros last year pa. So kung kaya parang tripping na lang talaga ni Ma'am Catherine na tao dito na pumunta ng Melbourne, Australia mga kasambreros. So parang suki na pala siya na maliban sa Thailand ay dito pala sa Australia kasi nga meron siyang friend dito mga kasambreros. So kagaya ng post ni dito ni Aris dati, life in Melbourne with my best friend Bernardo Cal surreal. My Mel fam and best friend have officially met, sabi niya dito mga kasambreros. So yan po so parang nasa yata si Ma'am Catherine dito, parang nasa hindi ko alam, nasa bar kasi
mataas yung tolerance ni Ma'am Catherine sa mga inumin eh. Pero dati siguro ngayon binawas-bawasan na niya kasi nga nagmamature din naman siya mga kasembreros. And Mr. Alden, naalala ko yung isang time na parang nag-inuma, parang may sinat na isang yata dun sa may victory parties. Bago yung victory party sa Pilipinas, parang sa Canada, dun sa may sa restaurant, sa bar na kanilang sinutingan, sinabihan niya agad si Ma'am Catherine na isang shot lang yun. Sabi niya, uminom ka ng tubig, sabi nga gano'n ni Sir Alden kay Ma'am Catherine. So, ayun po, no. So, nagmamature din naman. So, siguro ngayon ay talagang hindi na gaanong umiinom si Ma'am Catherine ng mga liquor or mga hard drinks, mga kasembreros. So, ayun po. So, dito ko nalaman na yun pala, na kaya pala sa Australia, hindi ibig sabihin na may Mayor Mark dahil na doon magdi-date ang sina Mayor Mark Alcala at si Ma'am Catherine. So, wala pong ganon mga kasembreros. So, and then nga, no, bago itong Vivo, nag-share ulit ng mga pictures, no, si Ma'am Catherine at si Ma'am Aris, mga kasembreros ng kanilang kuha sa Australia. Pero ang iba dito, throwback. Alam ko throwback yung iba dito mga kasembreros. And then ito, si Sir Alden kahapon ay, yun nga, no, sobrang pogi dito sa kanyang kulay light blue na outfit mga kasembreros sa Vivo nga, na kung saan siya ang brand ambassador mga kasembreros. So, pinaghalong light pink yata ito or kulay white na panloob, tapos light blue na tuxedo or American suit mga kasembreros. So, sobrang igop, no, ni Pops Alden. Sana all. Sana all. Tapos, yun nga, yung mga tao dito, mga boss ng Vivo ay andito rin po mga kasembreros. So, and then yung kanilang palaro nga, sobrang kulit na, no, ni Pops Alden dito. Siyempre, ang kakulitan ni Box Office King ay hindi po mawawala mga kasembreros. Mga hirit niya. So, na dito yung picture sana sila, tapos parang nauntog yata or na si Sir Casey sa sa upuan. Sabi niya, buti nilang totoo. Sabi niya ganun. And then yung isa yung parang fan na pinasayaw nila. Tapos akala ko si Jillian Ward nga itong isa. Akala ko siya talaga to mga kasembreros, pero hindi pala. Tapos sabi niya, gusto ng fan na makasabay yata si Sir Alden. Sabi niya, kayang-kaya mo rin mag-isa. Ano kaya ko si Pops Alden? Yung mga hirit mo talaga. And then ito, kahapon, pumunta pala si Pops Alden, no, sa kaya attorney Ralph Calinisan. Part ito ng kanyang ng kanyang out of order na pelikula, kung kaya bumisita siya mga kasembreros. So yung dito, sino yung sasampulan ng batas? Sabing gano'n ng ibang fans mga kasembreros. So tapos may kasama siyang aso, kasama of course si Mama Ten mga kasembreros. So ang cute-cute lang at saka so ewan ko lang baka pagbisita ito na may halong agenda ng kanilang movie or kanilang gaganap dito yung or pasasalamat or pagbisita, basta importante na transaction mga kasembreros. So hindi naman pupunta Sir Alden pagka hindi mga importanteng mga lakad, no? So yan po. And then ito, yung kulnago niya kahapon, hindi ko alam kung ni-reassemble ito or tawag dito or parang pinaayos niya or parang pinalagyan ng bagong pintura, something like that mga kasembreros. Kasi hindi ito yung kulay white na nabasag no? Nakatag dito si Lacourse Velo tsaka Alden Richard 02 mga kasembreros. So hindi yata ito yung yung nasira niyang pero kung ito man ay siguro ngayon niya napaayos mga kasembreros. So ayan po, no. So wala na akong balita kung naayos na ng Cathay Pacific yung kanyang bike na nasira or na nabasag mga kasembreros or naputol. So pero siguro naayos na yan mga kasembreros. Alright, so yun actually sa ating Catherine items pero abang-abang pa kayo kasi marami pa tayong items for today. Ngayong araw po ay July 19, 2025, Sabado na po. Sana po ay pahingan po natin ng Word of God. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title po, Magtulungan. Galatians 6 verse 6, Let him who is taught the Word share in all good things with him who teaches.
Ang verse na ito mga kasambreros ay although medyo nag-apply siya sa mga churches na may mga natuturo talaga ng mga pastor, na mga teachers, no, na mga evangelists for example, mga preachers, parang tinuturo dito na yung tinuturuan ay mag-share, no, or magbigay at mag-offering mga kasambreros, which is ginagawa naman ng mga church sa ngayon mga kasambreros. Nagre-remind ito ng kahalagahan, no, ng supporting one another in general sa atin sa pamilya, kapatid, asawa, anak, magulang, and so on. Kapag tayo po ay mananampalataya ni Kristo, na parang bunga na ng Espiritu sa atin na dahil may Kristo tayo sa ating puso, so meron tayong cheerful heart giving, meron tayong kindness, meron tayong generosity, meron tayong goodness, meron tayong faithfulness, and so on mga kasus. And most especially, I love, na meron tayong love kasi God is love mga kasembreros. Hindi kasi natin pwede sabihin na mahal natin ang Diyos pero hindi natin mahal ang tao. And giving is one of the characters mga kasembreros na dapat taglayin ng isang taong may Kristo, no? May Diyos sa kanilang buhay. Ang kindness kasi mga kasembreros, hindi siya hindi sa itsura nababase ito mga kasembreros. Nababase yan sa act of kindness. May isa akong quotation or kasabihan na nabasa. Sabi niya, kindness makes people beautiful, no? Ang taong hindi gaanong okay physically or yung feature niya, yung itsura hindi gaanong okay, nagiging maganda at pogi mga kasembreros ang isang tao kapag sila po ay mapagbigay. So mas lalo na kapag pogi ang itsura, pogi at saka maganda rin ang kalooban mga kasembreros, na bonus na rin iyon. We strengthen our relationship kapag tayo po ay sa bawat isa nagbibigayan mga kasembreros sa ating tahanan and so on. So nakakapagpatatag ito ng relasyon mga kasembreros, maaring sa magkaibigan, sa mag-asawa, sa magulang, sa magkapatid, and so on. Just as a tree is more resilient when surrounded by other trees, so too are we more steadfast in our beliefs when we are supported by our fellow believers. So tama, no? Yung isang kahoy, kapag siya lang mag-isa, kapag dumating ang malakas na bagyo, hangin mga kasembreros, ay madali itong matutumba. Whereas kapag marami, no, kapag may mga kapit kahoy siya, hindi siya kapitbahay, kapit kahoy, ay hindi malakas sila at hindi sila matitinag, hindi sila mabubuwal mga kasembreros kasi nga marami sila na mga kahoy na magkakatabi. So ganun din po sa ating buhay. And additionally, ang verse na ito ay nag-emphasize, no, ng kahalagahan ng pagpapakita natin ng pagpapasalamat sa bawat isa, especially sa mga taong sa ating simbahan. So sa ating pamilya naman, sa ating magulang mga kasembreros, kapag tayo ay anak, no, kailan yung huling nagbigay tayo sa ating magulang na ito na yung parang favor ba, parang regalo na hindi naman although hindi naman finances lang talaga ang basihan dito, o pwedeng service, no, tinutulungan mo yung magulang mo, no, tinutulungan mo sila sa gawaing bahay, tinutulungan mo sila sa kung anong plano na ginagawa nila mga kasembreros. Ay sa akin kasi dito talagang share ko lang po ito mga kasembreros, ha. Hindi po tayo nagmamayabang, ha. Yung aking nanay, talagang ako yung naglalagay ng pagkain sa pagkainan, at saka siya rin mismo mga kasembreros, no, ay hindi ko hinayaang siya yung kumuha ng kanin, ng and lahat-lahat mga kasembreros. So talaga may break time ako sa aking voiceover at saka sa vlogging when it comes to serving my family. So parang kaligayahan ko yun, tsaka hindi kompleto kapag pinapagalitan siya, ako magkuha ng pagkain at saka kanin at saka ulam, ganun para sa kanya. Additionally, sabi, teachers play a crucial role in guiding us and imparting knowledge that helps us grow spiritually. So we acknowledge the efforts of those who teach and express our appreciation for the wisdom they share with us by sharing blessings. So ganun mga kasembreros, kung nagpapasalamat tayo sa ating mga pastor, sa ating mga pari, sa ating mga leaders sa church, no, one way of is talagang bigyan mo sila na regalo or help them, no, sa goal, sa dream, sa purpose ng kanilang Kasi sa church namin dati, talagang
Pag isa ang mga humahayo, lahat humahayo. Pag lahat ay, pag isa ay nagsishare ng gospel, lahat ay nagsishare ng gospel, mga kasombreros. So, ganun po siya. This act of giving back not only honors our teachers, but also fosters a culture of gratitude and reciprocity within our community. So, yung reciprocity kasi mga kasombreros, parang ano kayo, reciprocal. Parang ano ka, pag binigyan ka, babalik sa'yo. Tapos pag ikaw naman ang nabigyan, ikaw naman ang magbibigay. Parang ganun mga kasombreros. So, giving back sa bawat isa. And minsan, although hindi naman all the time na kung sino yung binigyan mo, ay siya rin yung magbabalik sa'yo ng favor na ginawa mo sa kanya. Gagamit ang Panginoon ng ibang tao. For example, na ikaw ay magantimpalaan sa iyong kabutihan at sa iyong generosity. Pero kapag tayo kasi ay ano kasi parang individualism. For example, ikaw na yung anak mo na isa, mabait at saka mapagbigay. Yung anak mo na pangalawa, mabait at saka mapagbigay din. So parang ayaw nilang magpahuli na nagbibigay yung isa tapos ikaw nagbibigay. So parang kung lahat kayo na mapagbigay, lahat kayo ay grateful, lahat kayo ay may sense of or may trait or ugaling grateful. Yung kumaga pa marunong tumanaw ng utang na loob, mga kasombreros, ay napakasaya mga kasombreros ng pamilyang iyon. So this notion ay ang pag-share kasi ng knowledge, for example, binahaginan ka ng knowledge ng iyong pastor, ng iyong church leader, ay parang tayo din ay nako-convict or hindi naman na-force, hindi na-pwersa or hindi na mandate mga kasos. Pero willingness ng ating puso ba, nakasiyahan ng ating puso na magbalik din sa mga taong nagsishare sa atin ng kanilang karunungan when it comes to the gospel. It's a reminder, no, ang verse nito, Galatians 6:6, ay is a call sa atin mga kasombreros para i-recognize the importance of mutual support within the body of Christ. So mutual mga kasombreros, sa mag-asawa, hindi lang yung asawang babae ang parating nagsiserve or nagbibigay or maging mag-alaga. So, ano yun mga kasombreros, no, vice versa, reciprocal yun. Ang asawang lalaki, ganun din. May mga times na siya yung nag-aalaga, siya yung nagluluto, siya yung tumutulong mga kasombreros. Maliban syempre no, sa pagiging provider na nagtatrabaho sila to provide for the entire family. So, iba po yun mga kasombreros. So, parang ganoon din sa atin, no, sa ating kapatid, sa ating magulang, sa ating anak, and so on. It's a reminder that spiritual growth is a communal effort and that sharing our resources, whether they be material, emotional, or spiritual, enriches the entire community. So, sa relasyon parang ganon. Nagiging matamis, minsan nagiging mapakla, nagiging dito, wala nang lasa, bitter minsan ang relasyon. Pero kapag ganito yung uri ng ugali meron tayo, yung mapagbigay tayo and we recognize the essence of gratitude mga kasombreros sa bawat isa, ay nanonurture, no, yung ating relasyon ay nadidevelop mga kasombreros, so hindi siya namamatay. So that's one secret actually na mag-asawa and ng buong pamilya. How can you contribute to the well-being of your church family? Reflect on these questions and let them guide your actions in the weeks to come. We can share all good things with teachers by recognizing their hard work and dedication in teaching and nurturing students. So, sa ibang churches, kapag active ang discipleship talaga mga kasombreros, talagang nakikipart sila or nakikipag-cooperate talaga. Participant sila. Kunwari, ikaw, isang miyembro ng church, no? Kapag time ng pagdi-disciple, pag-share ng gospel sa mga bahay-bahay, nakikisama ka rin because you are part of that church. So that's one thing or one manifestation na ikaw ay nagpapakita ng pasasalamat or gratitude mga kasombreros sa inyong mga leaders. And that's very important or crucial mga kasombreros. Alright, so hindi lang finances ang pwede natin ibigay sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating leaders sa church in general, kundi acts of service, affirmation, yung physical touch, no, and then yung giving nga mga kasombreros and quality time. Kasi may mga pastors, may mga pari, may mga leaders sa church tayo na gusto mag-spend time. Labas tayo, ganyan. So may mga ganung mga tipo mga kasombreros. Alright, so now in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, generosity or kindness, helping and teaching each other
the essence of support. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga Kasmbrero, and paalam po. I love you.